Oo. Kaya, ngayon, ang bloodline na hawak ko dito, meron kaming Jose Torres. Jose Torres. Ito, Jose Torres to. Bali, anak ni ano to, ni Tiger. Ni Mr. Jose Torres. Pero ito lumipad sa MMFC. MMFC ang ano nito. Sa MMFC to, lumipad. Yan. May chips pa ano to? Ito isa sa mga susubukan namin sa South. Ang kapair niya is yung inbreed ng 4 times Tacloban ni Doc. Yung 4 times. Ito yung si 4 times. Isa sa mga una niyang pinadala sa akin na breeder. Tapos medyo inayos natin ng konti kasi medyo hindi pa siya gusto. Pero ito siya. Ito na lang, 4 times. 4 times sa Tacloban. Ito ang magulang ng Port Clacker ng MacArthur ni Harisi. Harisi. Ang bloodline nito is Double Frisco. Double Frisco. TDB. Yan. Ngayon, ang inbreed nito, yun, yung kapares ni Jose Torres. Jose Torres. Tapos ito ngayon, ang pair niya, mga old line ni Doc, na mga producer din, mga Emil Debert. Bali to. Yan. Wala pa sa akin yung mga kumpletong detalye, pero may mga anak na to na nagtakloba, nag-MacArthur. So, ngayon, south to southward po talaga yung pairing. Ano? Siguro baka wala pa kaming ilipad na anak niyan. So bali, So, kasi kumbaga ang gusto ko lang ma-keep pa yung yung linyada. So baka magbalik uli kami ng so bali mag-inbreeding pa po. So, kasi sayang, mahirap yan. As ito, gamit ko yung Bastin ni Doc. Ang parents nito is first sa North. 2009. Pero gantong kulay yun. Ang pangalan ng si Zion. Pero ito, inbreed na to ni Zion. Galing ito kay Chidkeno. Chidkeno Lop. Taga Cavite. Ayan. Ito ngayon, binibreed ko si Doc ngayon ng pang PHA niya. Ilalaro niya sa PHA itong dalawang anak nito. Ayan. Ang pair is Stichelbout ni Eddie Noble. Ito. Stichelbout ni Eddie Noble. Ayan. Ano lang ako, maalaga lang din ako sa Naniniwala rin kasi ako na may parehas na reasoning ng manok. Ang magandang manok, malapit sa magaling. So, ganun din ako. Kung pinaka-foundation kasi sa manok, bukod sa bloodline, yung health condition ng manok. So, lahat yan mag-start sa breeding. Sa breeding talaga. Kasi yung iba magtataka, bakit yung itlog hindi napisa? Hindi yung magulang ang napisa ng itlog. Sila po mismo. Yung sisiw mismo ang sumisipa. Hindi yung magulang, sabi nila tinutulungan. Hindi totoo yun. Yung magulang, inaayos niya lang yan. Ang role niya lang is i-roll yan, i-rotate yan. Pero yung pagpisa, sa sisiw yun. Pag ang sisiw, hindi na nakalabas sa itlog, mahina. Talagang ganon. Kaya ako, siguro, naging application ko lang. Yun nga, after kong lumaro ng balik tayo dun sa sinalihan kong South Summer Race. Yung race ng CSWRTC, dapat Burias Island ng bitaw napunta sa Masbate City. So, nakauwi yung isang ibong ko na hinabol. Pero second day bird na siya. Second day.
Oo. Pero magaling siya, ano? Oo, bata siya, 3 months to 4 months. Ngayon, ang line nun, Vandenbroek, ito, papakita ko sa'yo. Actually, hinanap ko talaga tong line na to. Nakita ko doon sa kaibigan ko, taga dito rin nangyari. Ito. Oo. Ano to? Ito yung tinatawag na Super Blue. Super Blue. Oh, ni Eric Macalino. Ito, 2 times inbreed ng Super Blue. Oh, ang father nito is 3 times Tacloban. Ayan. Ano to? Ito yung mga unang, kumbaga hinanap ko talaga yung... Hinanap ko siya kasi nagusto ko yung karakter nung ano. Yung mga lipad nung Yung Vandenbroek. Kasi kung sa 4 months, 3 to 4 months na ibon. Antibay, ano po. Umuwi siya. Kaya doon ko inaral yon, di pa ako marunong mag-recover. Kaya talagang umuwi yung ibon. Durog. Impis talaga. Eh, that time, pag uwi niya ng Tuesday, Thursday kargaan na uli. Last lap, Esperanza. Esperanza. So, inassume ko na possible na hindi siya makauwi. Oo. Pero talagang doon ako nag-start nagtanong-tanong na paano ba i-recover ang ibon, gano'n. Naman, Oo. kasi magkaibang sa manok. Sa manok, ang recovery pag galing sa sugat eh. Oo, totoo po. Diba? Hindi kami nagpapakain talaga hanggat maaari. Yung mga 3 hanggang 1 linggo, 1 linggo. Opo. Hindi ko magpakain. Pero sa kalapati, hindi. Iba sa ibon Oh, talaga. kaya inaral ko rin, tapos nagtanong-tanong din ako. May iba, hindi ka sasagutin. Oo, totoo. Hindi talaga sila magtuturo. Yan o. Kaya hanggang ngayon, medyo ano pa rin ako sa kanya. Vandenbroek. Buti nga pares kami ni Doc, Vandenbroek lover. Yun. Tapos doon ako nagka-interest. Opo. Nag-acquire na ako ng ring sa CSWRPC, sa IPRA. Tapos, siyempre, medyo dinamihan ko na kasi parang bitin yung dalawa. Oo nga po. So, bali naglaro kayo. First na laro. Na kay Young Bird. Oo. Ito na, nung South. Ito lang na Arana South. Opo. Kasi yung North ko din, after nung summer na yun, wala akong breed. Comring lang din po. Oo, ang breed ko noon, actually, binili ko sa kaibigan ko yung ring. Sa UPF na band yun, pang North. Oo, ngayon, sabi niya sa akin, huwag mo ilalaro yan, ilaro mo sa UPF. Opo. So, hinintay ko yung UPF na sinasabi niya. Opo. So, tatatlo lang naman yun na sinubukan ko. Kulay green. Oo, kulay green pa. Oo. Tatatlo lang yun. Ano ko rin nun, siyempre, tag-ulan, sakit, di ba? Meron ako sa Super Blue din yun. Yung medyo nakatikim ako ng nanalo sa pooling tag team. Sabi ko, nag-enjoy ako. Opo. Tapos yung mga sumunod na, yung natira, iisa na lang. Hanggang sa sabi ko, parang nakakatamad na. Kasi tinamaan ng sakit, yung nanalo, namatay. Kaya sabi ko, sa susunod talaga, ang breed ko, dadamihan ko. Kasi talagang consider mo yung sakit, Opo, totoo. disgrasya. Kaya yun, nung South na, pinagandaan ko yun. South, pinagandaan ko. Yun, nakakita na ng mga kaibigan ko from Bulacan na kababata ko, mga kasama ko nag-iibon sa Manila. Oo, sabi niya, nag-iibon ka na uli. Sabi niya, meron ako dito ng ibon. Opo. Sabi niya, unknown to. Ngayon, sabi niya, pero nag-anak na sa akin ng 2nd overall, saka 10th overall. Galing na lang. Pinapakita naman niya yung result. Opo. Sabi ko, sige, kung papayra mo, sige, kunin mo dito. Ang kinuha ko sa kanya, may pinadala pa siyang isang hen din na pearl eye. Sabi niya, ito, magulang to ng susok-sok ko sa'yo. Tapos, sabi niya, nag-anak na rin to ng nag-overall din. Tapos, pinadala niya pa ako ng isang hen na bagong bili niya lang. Na sabi niya, subukan mo to, ikaw na rin sumubok. Galing daw yun kay Sir Iking de la Cruz. Intensely Tech, yung tawagin. Eh, hindi ko na pinag-iba, yun na rin pinag-pair ko. Tapos yung isang hen na booted, yun nga yung nag-overall din ng anak, yun ang pinair ko sa kanya dito kasi ito. Bali sila yung mga kumakanan sa akin sa South. Late, Oo, kaya lang, ang ganda na ranking nila nung
Mga Legazpi na yung lipad namin. So, nabilis na rin. Siguro sa top 20, baka 3-4 na ibong ko nandun. Taas ang percent. Oo. Tapos yung isang ibong ko, number 2. Isa pang 8. Sa ranking ko. Oo, sa ranking. Overall yun, ha. Oo. Ngayon, yung liparan na ng Allen Samar ng Ipra, ano na talaga yun. Medyo mapahirapan pauwiin. Oo, totoo. Kasi Naulan-ulan smash pa yun, yun. yun. Kahit mga taga Manila, maraming hindi nakapagpa. Ngayon, yung story ng ibong ko na pula, yun nga yung unknown. Oo. Siguro talagang para sa kanila yun kasi sila yung binread ko na hindi nagkasakit. Ni One Eye Cold, hindi tinamaan yun. Galing ka to. Oo. Nagkakasama lang sa loob, gumagamot ako para sa lahat. Pero di sila nagkaroon, di ko sila, yung sabi mong hinuli ko para, Subukan ng gamot. oo, hindi ko sila talaga. Kung irarang ko pa siya sa ibong ko, mga pang-4, pang-5 ko pa Hindi yun. pa favorite. Ano? Oo, hindi. At totoo ako, walang favorite. Oo. Basta nilabang ko silang lahat. Ang natira ko kasi, kahit sino dyan lumusot. Ganun yung tiwala ko. Oo. Kung may lumusot na isa dyan, Okay na. sigurado yun. Ay mapapala. Eh, natutuwa naman ako kasi yung mga lap na yun. Ano pa ako, complete clacking pa yung mga ibong ko. Oo. Nung dumating na yung derby, siyam na lang ang panlako ko eh. Oo. Nag-start yun ng 15. So, may nawawala sa low fly. Kung kailan, Fly away. Ano po? tingin ko hindi na fly away yun kasi ano eh. Disgrasya yun eh. Matagal na sa akin nalipad eh. Ay, disgrasya. Yung mga time na bumabiyahe na kasi sila eh. Pag nagpa-low fly ako, maabot. Totoo naman, naniniwala ko sa low fly na 1 oras may higit. Oo. Sa akin, kaya ng ibong ko nung mag-isa't kalahati. Oo. Papalipad ako ng alas 7. Pick na pick po talaga yung... Talagang babalik sila, oras na ng kainan. Oo. Grupo pa rin sila. Minsan may tangay pa sila. Yun. Nangyari, naubos din. Naging siyam na lang. Kaya yung siyam yung binaplat ko sa graph. Oo. Paplat ako. Nakakatawa. Tapos habang nung lumalayo, nung Legazpi, nalagasan din ako ng 3. Di 6 na lang. Anim na lang. Nung pagdating ko ng Allen, 6 ang kinarga ko, 3 na pauwi ko. Kasi yun, naglapuin na rin pula. Yung pula pa. O, 2 na paklak ko. Tapos yung isa, second day bird, cut off na. Pero, ano pa rin, Oo. Actually, naglolokohan kami, naka-video call kami ni Kreng nun eh. Kasi nga, talagang close kami ni Kreng. Oo. Sabi niya, pre, may dumaan ditong ibon, pula. Ang baba na, sabi niya, mababa pa sa akin. Oo. Baka pula mo yun, dyan papunta sa'yo. Kasi pag nandun ka sa rooftop nila, Kreng, Oo. yung lugar ko sa Makabling, pag tumayo ka sa kanya, tatanaw mo yung nisin. After ng nisin, sa Makabling na Sa sa akin. Makabling. Oo. Sige nga, abangan ko. Kasi may nag-clock na eh. Liliw. Parang Muñozca Brothers. Ginawa ko, pumesto ako doon sa pwesto na makikita ko yung dating niya. Oo. Wala naman. Wala naman. Pero galing siya sa likod ko. Para umikot. Oo, kaya medyo na kumbaga medyo nagulat din ako. Tapos siya nga, Siya nga. 10 minutes bago siya kumilos, tulala yung ibon. Galing. Kung iniisip ko kung bubugawin ko ba o ano, kasi talagang di siya nakil. Pinipituan ko, walang Talagang respond. ano siya, ano po. Ginawa ko, nagpakawala ako ng pack na medyo maligalig. Para bugawi siya papasaw. Nung binara ko siya, saka siya nagalaw para nagising, Oo. saka siya pumasok. Nung iklak ko siya, nasipa ko yung liliw, sabi ni Kreng sa akin, kalaban na lang natin, San Pedro, sabi ni Kreng sa akin. Pag ang San Pedro nag-clock, nasisipa ka. Masisipa. Sabi ko, dahil nga inaaral ko yung distance, no? Sabi ko, kung San Pedro, 8 minutes ang layo sa akin. Pag sila nag-clock within 10 minutes, hindi na nila ako masisipa. Within 8 minutes, masisipa nila ako. Oo. Ay, nag-10 minutes na. Nag-15 minutes. Saka lang may nag-clock sa kanila. Eh, di ka na nasipa. Oo, di na. Tapos nagtawa kami ni Kreng. Sabi niya, pre, lapiner ka. Yun nga, gaya nga sabi ko, wala naman akong paborito. Kasi yung ibon ko, pwede ko silang itagos ng ibang kategorya. Pinatagos ko. Ayun. Pinagos ko siya sa off-color, Color. sa open young bird, sa old bird. Ay, naka-young bird siya ng ita. Hindi lang nga super set. Pero okay na rin. Oo. Yun na nga po yun.
Tapos yung isang clacker ko, yun yung suksok sa akin yung kaibigan ko din ng taga-Bulacan. Galing. Yung na nag-produce din sa akin. Pero di, ano eh, mahiwaga rin eh. Kasi yun, yung ibon na yun, nagkasakit. Nagkasakit. Sabi ko nga, nagkasakit yung ibon, pero Napadulo pa rin. umabot pa rin siya sa ano. Saka nung umuwi sila, sa sariwa nila. Hindi sila basa, di ano. Pero alam mo kung tumukod dahil may putik May din. putik ka pa. Ay, hindi naman talaga kaya ng ibon lumipad ng street. Oo, totoo. Talagang kahit pa paano, mag-refuel yan. Ako, kung kumbaga hanggang ngayon, continuous pa rin yung learning. Siyempre, aral tayo. Pero ako, masasabi ko lang sa ginagawa ko, kahit sa manok. Basic talaga. Foundation, yung Bloodline. para ano, bloodline. Nandiyan yan. Health. Sa breeding, bago ka palang mag-breed, hindi mo hahabulin yung health ng inakay na pag inakay na, hindi. Dapat bago pa lang maging itlog yan, healthy na yan. Kasi pagka, ginagawa mo dito, warrior eh. Opo. Di ba? Ganun din sa manok. Sa manok, ako, ang explanation ko, ginagawa mo, warrior, patayan laban nun. Opo, mas matindi. Oo, para tumagal ang, kumbaga, ang stamina ng kahit sinong, kahit tao, hayop. Diba? Practice. Dapat magkaroon ka ng immunity sa environment mo. Tapos, malakas ang baga mo talaga. Kasi liparan ng labanan. Diba? Oxygen ang kailangan mo. Ganun din sa manok. Kaya ako di ako nangihinayang na pagka nakita ko. May case ako noon nung last na South. Nakita ko palang inakay. Tapos humina. Opo. Wala na yun, sisintensya ko na kasi magsasayang ka, oras, patuka, same. Ganon din katwiran ko sa pagmamanok. Mag-aalaga ka ng mistiso sa dekalidad na manok. Pag tabihin mo sila, parehas na oras uubusin mo. Pakainin mo sila ng masarap, i-vitamins mo sila ng maganda, parehas lang. Pagdating sa laban, parehas silang papalo. Pero may isang crucial part sa sabong kasi na yung kahit pikit na o may iraraos pa eh. Pero yung medyo mababang pagkamanok, minsan madidismaya ka. Buhay pa, ayaw nang tumuka. Kumbaga, di kaya yung may bloodline, ilalaban ng pera mo. Ganun din, nakita ko sa ibang ganun din ang load. Ganun din, iba rin may bloodline.